Ayun, Happy New Year sa inyong lahat mga sir, mga madam. Ako po yung nagbabalik inyong lingkod, Agent Joel, dito sa bayan ng Balongaw, Pangasinan, along Provincial Road po ito. So malapit lang sa National Highway, mga at least 800, 700 to 800 meters. So titignan ko mamaya. So ito yung property, yung umpisa nya. Ayan, mula po doon sa may motor, tapos dito sa part na ito. Kasi pag ganun siya, dito yung muhon nya. Ito yung muhon. Bagong relocate lang to. Ayan, sumobra siya dito sa kalsada. So 17,200 232 nya, bro. Tama ba? 37. So ayan, pag ganito siya, pa-slanting siya. Ayan, hanggang dito sa kinaroroonan ko. Tapos yan yung frontage nya. So nasa 15 meters more or less yung frontage nya. So andun yung muhon, puntahan ko mamaya para makita ninyo. So dito sa harap may tanim siyang mga puno, kamatsili, mahogany, ayan. So ito hindi na nakuha ata, no? Iba na to, no? Padiretso na ng ganito, oh. So meron siyang bahay, concrete siya pero hindi siya tapos, so kailangan ng renovation. So itong bahay na to may 2 kwarto, tingnan natin para po makita ninyo. So ayun, Happy New Year po sa lahat ng ating viewers sa Muchan Joel Lat Vlog. Matagal po akong hindi nakapag-vlog. Maraming salamat po sa pag-aabang. Ayan, ito po yung kanyang bahay. So makikita ninyo, hindi talaga siya natapos. So palitada, bubida. So kung gusto nyo palitan yung bubong, pwede naman. Pero parang matigas itong mga kahoy niya. Maganda. So yun, parang may nakatarang ano mo tawag doon? May ibon sa taas. Ayun. May ibon na. So ito yung kanyang kwarto. 2. So wala nang nakatira. Ayan. Ayan. So siguro ito yung sala. Ayan. Kasi meron naman siyang pintuan dyan. May kuryente. Huwag tanungin natin kung umaano pa siya. So ito yung kanyang CR. So hindi rin tapos. Lahat naman hindi tapos po. Pero ito ay along Provincial Road na, kasi Provincial Road po itong kanya, going to ano yan Kuya po ni Baysiha. So Provincial Road, from National Road naman almost 800 meters. So ito yung kanyang likod, maluwang pa dito kung gusto mong magpatayo ng bahay, kasi andun yung muhon sa may puno na yan, malapit doon. So pag ganito siya, tapos 2 span na rice land, back to back road to, napakaganda. Back to back road hanggang doon sa may ilog o Karayan sa Ilocano. So ito may slanting kasi dyan So yan, nakuha itong part na ito. Ito hanggang dyan sa bahay. So malaki naman itong bahay, kaya nga lang hindi siya natapos. So ayan, hanggang doon sa may muhon doon. Tingnan natin para po makita ninyo, para may idea po kayo kung paano po yung slant ng property. Yan, umislant kasi siya rito So kakaparelocate kasi to, pero hindi pa po nailagay yung mga wala, hindi pa siya nabakuran, I mean. So ito yung kanyang muhon dito, papakita ko lang. So itong puno hindi yan nakuha. Hindi yan nakuha mga sir, mga madam. Ito yung muhon. Yung muhon ng property. Tapos pag ganun kasi siya, diretso doon yung poste kanina na pinanggalingan natin. So doon yung part ng kanyang parang diretsong ganun. So dito sa part na ito, tapos pag ganun naman siya, padire-diretso siya, dire-diretso. So merong hindi pa naayos tong mga boundaries nila, kung ano yung sinasaka pa rin nila, yun pa rin. Pero may konting nakuha dito sa nakakuha ng konti itong property. So pero maluwang ito. Luwang po. Luwang ng pagka po ng property. So may 2 mangga na lang na natira. Dati 5 yan. Pero pinaputol yung iba nung kapatid dati ng ating seller. So ay maluwang po dito. Residential area ito. Itong part na ito. So along residential area, wala ka ng dito, meron na siyang nawasa, meron ding internet, meron ding kuryente. So malapit sa school, elementary tsaka national high school.
walking distance, pwede siya. So at least siguro nasa 300 meters yung high school, or 400, 3 to 400, tapos yung elementary ganun hanggang 500, 400 to 500 meters. So dito yung likod, yung kanyang property. Ito yung isang native na mangga. Ayan. Tapos puntaan ko mamaya doon sa likod. Doon ako mag-i-end kasi meron siyang barangay road doon. Titingnan natin mamaya mga sir, mga madam. So ito yung rice land. So naka second crop na sila. So ibig sabihin kaya ng second crop kasi meron siyang parang nakita ko doon sa drone kasi meron siyang ano doon, irrigation. May siyang irrigation na maliit. Tapos meron pa siyang ano doon, yung Karayan sa Ilocano pero ilog sa Tagalog. So ayun, medyo makulimlim ngayon kaya ganyan po yung video natin. So ayun, ulitin ko, ito ay bayan ng Balongaw, Pangasinan. Pangalan po ng kanilang magulang at patay na. So mayroon siyang extrajudicial settlement. At ito ay bayan ng Balongaw, Pangasinan. So 17,237 square meter. So ang presyo nito ay 6.5 million. Sagot nila capital gain tax, state tax. Ayun, sagot nila. So ayun, sana magustuhan nyo po ito mga sir, mga madam. Tara, puntahan po natin doon sa likod para maipakita ko rin po yung daan doon. So rough road pa lang yun nandun, at least ano siya, back to back road siya mga sir, mga madam. Tara po. Ayan, dito na tayo sa likod. Ito yung farm to market road niya. Ayan. So marami ng kabahayan din dyan. Ayan. So andito tayo sa mismong ilog. Ayan yung ilog. So dito naman yung property. Ayan, ito yung property, ito yung boundary. Sa ngayon di ko mahanap yung muhon kasi dito kung saan banda. Pero sabi nung may-ari umabot dito. Umabot dito sa may ilog. So meron siyang kawayan. Depende siguro sa pasukat. So ayan, ganun po yung patubig nila dito. Ito yung umpisa. Meron silang kinukuhang patubig dito. Pag kulang yung tubig siguro, pag may tubig dyan sa ilog. At the same time meron siyang parang deep well eh. Bro, yung deep well sa kanya yun? Sa kanya yung deep well? Nakikiano lang. Ito kasi yung boundary ng property, dalawang span. So doon yung part, medyo kasi medyo makulimlim ngayon, may ambon-ambon na. So ayan, mas maliwanag pag dito. Ayan yung barangay road, papakita ko mamaya. So boundary niya yung bakod. Yung boundary niya bakod, ayan. So ulitin ko, bayan to ng Balongaw, Pangasinan, 1.7 hectares or 17,237 square meter. Agrarian siya, or emancipation patent pa yung title niya. Pero madali lang naman po yun sa aking experience sa pag-transfer. So ayan yung patubig niya. So wala siyang ngayon, walang tubig itong irrigation. So ganyan, deep well. So dyan sila kumukuha ng patubig. So kaya pala may hanggang second crop lang to sigurado. So ayun yung boundaries, papakita ko mamaya yung barangay road. Papakita ko lang itong boundary ng kanyang bukid. Yan. So hanggang dito pala umikot yung barangay road. So hanggang dito. So meron pa siyang frontage dito. So frontage pa rin niya ito. Ayan. So pakaluwang pala ng kanyang frontage, mga sir, mga madam. So ito yung ito yung pilapil. Medyo madilim. Makulimlim po kasi, pasensya na po. Tapos yung sinag ng araw pag ganito po. So ito ngayon po kasi is 2 PM 2 o'clock yan. Yung frontage nya hindi masyadong makita, medyo madilim po. Kailangan yata ng bagong pang vlog. Ayan, ito, ayan, medyo mas maliwanag pag nakayuko. Ayan, pag ganun po siya, diretso po doon sa may puno doon. So ganyan po siya. So ito yung frontage niya. So napakaluwang din pala ng frontage dito sa likod. Mas maluwang yung frontage dito sa likod. Kaya lang rough road pa ito, hindi pa siya cemented road. At the same time farm to market road po ito. Ito yung start ng frontage niya. Ito na yung bukid. So wala pala siyang deep well. So sa ano pa rin sila kumukuha, sa ilog. Ilog pa rin pala ito.
Ayan, ilog. Sa ilog sila kumukuha. So dito sa part nito may nasemento na rin pala. So ayan, napakaluwang ng frontage nito. Siguro at least nasa 100 meters below. Umikot siya eh. So pwede mong gawing residential to balang araw. Pero hindi ko alam kung binabaha dito sa part na ito. Pero dun sa harap hindi naman. Dito sa likod kasi siyempre may ilog, binabaha dito. So kung maglalagay ka ng kubo mo rito, medyo taasan, or kung bahay, taasan na lang. Tapos daan papunta sa likod, ang ganda. Sa mga gusto po ng ganong design ng property. So ayan, nasa 100 meters below itong frontage niya. Kasi yan, oh, ito pwede mong gawing residential area. Pero binabaha kasi dito sa likod. Binabaha dito sa likod, no bro? Pag malakas ang tubig. Hindi. Iba ba to? Ito ba yung binabaha? Ay, doon. Ito hindi. Hindi pala ito. Diyan, tsaka diyan, no, yung binabaha, tsaka doon. Okay. Hindi pala ito binabaha. Kala ko ito yung binabaha na part. Hindi pala. So, pero yung part kasi natadaanan mo dyan, may baha dyan. Pero doon sa harap, wala yun. Walang baha doon. Doon lang yung binabaha. Tapos palabas na ng highway. Hindi naman masyado, no? Dumadaan lang yung tubig doon, di ba? Tubig. Sa may malapit sa National High School, no? Pero ano lang naman yun, nakakadaan po ang sasakyan. Diyan lang po yung part na hindi. Diyan sa may pababa ng tulay, Esmeralda. So hanggang dito yung frontage, nasa 100 meters more or less. Yung frontage ito, paliko pala. Ganyan. So napakaganda po ito mga sir, mga madam. So bayan ng Balungaw. At magustuhan nyo po ito, paki-message lang po ako, pakitawagin po sa aking numero at sa aking Facebook account. God bless you all.